Mga kabilabs. Kadoks. Mga kadoks pala. Ito. Hi, good day mga kudoks. Kamusta na po kayo? So kakatapos lang ng 3 night shifts ko sa hospital. Medyo nakakapagod pero rest naman ako after ng 3rd night shift ko kanina. At least nakatulog ako ng mga almost 5 hours and 30 minutes. Galing ng 3 night shifts at so far yung experience ko sa 3 night shifts ko mabuti naman, hindi siya ganun ka-busy. So ngayon, i-video ko po pala ang ganap ngayong gabi na to. Mag-aalas 5 na ng hapon. Actually, may makikipag-meet sa akin ngayon na isang sikat na Filipino vlogger na based dito sa UK na si Miss Emily. Wow! So if ever hindi pa kayo nanonood ng vlog ni Miss Emily, check nyo lang po yung description below sa video na to para ma-view nyo rin ang mga vlogs ni Miss Emily. Basically, nag-share siya ng life ng family niya dito sa UK bilang isang Filipino family. Tingnan nyo rin yung vlog niya, mga kudoks. So ngayon, makikipag-meet po ako kay Miss Emily. Medyo madilim na kasi, so I think maganda sana kung outdoor yung setting ng pupuntahan namin. Tingnan natin kung magkakaroon kami ng decent na interviewhan, vlogging, collab. Medyo kinakabahan ako mga kudoks kasi first time ko po to na may mag-i-interview sa akin. Hindi ko alam kung ano yung mga questions niya, hindi ko alam kung ano yung itatanong niya sa akin. Pero masaya kasi at least merong Filipino content creator or vlogger, YouTuber na interested na malaman ang buhay ko dito sa UK bilang isang Filipino doctor. Let's go! Hi mga kudok, so ito nga medyo madilim na. Alas 5 pa lang pero madilim na kasi fall or autumn season na dito sa UK. So kung ganitong season mas maaga na talagang dumidilim. Hello, good evening mga kudoks. Kamusta na po kayo? Ngayon po, kung di ko alam kung familiar po kayo sa kanya, siya nga po pala si Miss Emily. Isa siya sa mga sinusubaybayan namin ni Mrs. na vlogger noon nung papunta pa lang kami sa UK at nung nagsastart pa kami sa UK at syempre hanggang ngayon din nanonood kami sa kanyang mga vlog. Si Miss Emily, mga kabilabs. Kadoks. Mga kudoks pala. Ito. Miss Emily, ano ba yung reason na lumipat kayo from Israel to the UK? Napakahabang story pero in short, napagod akong mag-isa. Ang hirap kasi maging OFW na hindi mo kasama yung family mo. Sa Israel po kasi hindi allowed ang family. So, 8 years na yun. LDR kami ng family ko. So, sabi ko parang, nakakasawa, pero nandun yung future kasi wala kaming tax doon. Mas malaki ang sahod doon kasi live-in caregiver. Ibig sabihin, halos libre lahat. Nice. Yung pagkain mo, yung tinitirhan mo. Unless kung magkakaroon ka ng flat or apartment. Pero, yung saya kasi, yung kumikita ka ng malaki, pero hindi mo kasama yung family mo, nakakasawa. Nabili mo na lahat ng gusto mo, nakapagpatayo ka na ng bahay, nakapagpatayo ka na ng business, may savings ka, pero hindi mo kasama yung family mo. Malungkot pa rin. Malungkot, deep inside. Hindi siya worth it. So, tas nagkaroon ng opportunity dito sa UK. Okay. So, yung grinab ko yun. Kasi dito po sa United Kingdom, pwede mong dalhin ang Dito yung magandang aspect ng UK. Pwede dalhin yung dependence. Napaka-grateful ako sa Panginoon talaga na dinala niya ako dito sa United Kingdom. Hindi ko rin po ina-expect na makakarating po ako dito. Kasi hindi naman po ako nurse. Kasi usually kasi pag sinabi UK, are you a nurse? Yun yung stereotype po. Anywhere. Kahit sa church namin. Akala nila nurse ako. Ayun. Yun yung kwento.
Okay. Tapos dumating kayo, di ba, 2023 po ng, anong buwan po ba yun? April 2. April. Okay. Tapos yung family niyo po dumating ng... After 3 months. Okay, okay. Napakabait ni Lord talaga. Grabe. Galing, galing. So, mabuti po, willing naman po yung husband niyo po at saka yung anak niyo pong mga ibang bansa. Open naman po sila sa Oo. kaya abroad. Gustong-gusto na rin naman nila na makaalis ng Pilipinas. Kasi di ba pag nasa Pilipinas ka parang gusto mo rin mag-abroad para maranasan, di ba? Eh nakikita naman nila yung buhay ko kasi. Pa Europe na lang. Para mag-travel. Mahilig ako kasi mag-travel. So nakikita nila na parang masarap din sa ibang bansa. So hindi ako nahihirapan na i-convince sila. Nice, nice. Di ba sabi niyo po parang okay naman po yung adjustment niyo sa work, wala namang problem kasi may experience naman po kayo. Pero yung family niyo po, kamusta po yung adjustment nila? Nahirapan ba sila or okay lang po? Una-una sa anak ko, introvert ko kasi siya. So, nung nasa Pilipinas siya, hindi rin siya nakikimingle. Mas gusto niya yung mag-isa lang siya sa bahay, sa kwarto niya. So, nung dinala ko siya dito, hindi siya masyadong nahirapang mag-adjust. Kasi ganoon din, nasa kwarto lang din siya, nasa bahay lang din siya. Though, kung nabanggit ko yun sa mga previous vlog ko, pag tinatanong ko siya, sabi niya, nung una mahirap, kasi culture shock, bilang bata pa siya. Pero at the same time, sabi niya, doon ko nga siya nakilala, sabi niya, kung hindi siya umalis ng Pilipinas, hindi raw niya magagawa yung mga nagagawa niya ngayon. Kasi dito kasi natutunan niya maging independent. Kasi nasa Pilipinas siya parang Lahat may parang sinusubo. Oo, hindi maghugas ng pinggan, hindi niya alam. May mga katulong. Tapos ngayon, while studying college, nagtatrabaho siya sa nursing home namin Galing. bilang housekeeping. May experience ba siya sa Pilipinas na mag-work po? Wala. Wala po. Wala. Okay. And then, nag-deliver siya sa Domino's kasi nakakuha na po siya ng driving license dito. So, nakikita niya, kumikita na siya, by the way. So, sobrang enjoy siya. Kasi nabibili na niya lahat ng gusto niya. Galing. Yun. So, grateful naman siya. Kay hubby naman, syempre yung language barrier. Okay. Syempre naman po. Kahit sino naman po. Kasi kahit sabihin mo lumaki tayo, nag-i-English tayo, hindi naman natin first language ang English, di ba? Sa school lang. Tsaka syempre yung accent din. Matindi yung accent. And, na-homesick siya kasi sa edad niyang 40 plus na, first time niyang mag-abroad. So, Okay. na-homesick pa rin siya. Ayun. Pero ngayon, nag-i-enjoy na siya. Nice. Nakikita ko naman nag-i-enjoy na siya. Yes. May mga barkada naman po yung Mr. Oo, Vito meron dito. naman na. Ayun naman pala. Ano ba yung work ni Mr. po ba, Miss Emily? Nasa care din po. Marami siyang work, 3. Okay. Dito po kasi, ang maganda kasi dito, oras. Yung full-time niya bilang housekeeping sa isang hotel. And sa Domino's Pizza, yun yung niya, nag-deliver po siya, deliverer siya. Tuwing hapon naman yun yung panghapon niya. And then, every weekends, yung tea beverage, siya yung nagbibigay ng tsaa, coffee sa isang malaking nursing home. Nice, nice. 3 pa yung trabaho niya. Oo, 3. Okay. Buti nakakagala pa kayo kasi sa mga vlog niyo, parang gala niyo rin eh. Laging holiday siya para makagala. Dito, in-honor nila yung life balance. Work-life balance. Na kapag nag-leave ka, kailangan mo mag-leave. Sila pa yung nagsasabi na, uy, kailangan mo lang gamitin yung leave mo. Kailangan mag-leave. Pipilitin ka pa nila, di ba? Oo, tapos yung schedule mo, sila yung tatanungin ka, ikaw yung masusunod. Kasi, pinapriority nga nila dito yung work-life balance, di ba? So, ikaw masusunod kung anong gusto mong day off. Ganun din ba sa'yo? Yun din po. Actually, nung nagkasakit yung nanay ko, pinauwi ako ng Pilipinas eh. Kahit bago pa lang po ako. Kaya pala umuwi ka. Umuwi ako. Yun ang maganda po dito sa UK. Yung sa soldohan po, happy naman po kayo sa soldohan dito. Hindi nga sa specific. Ano lang. Kung happy naman po ba kayo? Sapat naman po ba? Or Mas malaki yung sahod dito sa UK compare sa Israel. So may comparison po ako Hindi ko mai-compare sa Pinas kasi sa Pinas hindi naman ako caregiver. Pero mas malaki yung sahod dito. Pero yung cost of living
Totoo po. Sobrang laki. Mm. So, di ba sabi naman nila, pag ang isang bansa, malaki yung sahod, Mhm. expect mo, malaki din yung cost of living. Ano po. True. Pero, okay naman. Sobrang grateful pa rin. Mhm. Kasi nandito tayo. Dito kasi kami mananawa sa work. Mhm. Basta masipag ka lang. Hindi ko yung mananawa. Dapat di ka mapili. Yung opportunities nandyan. Ang dami. Especially pagka meron ka ng mga kaibigan, sila yung mag-ano sa'yo, baka Maghanap gusto- ng work for you. Baka gusto mo dito part-time. Basta masipag ka lang. Totoo po yan. Kaya ako, di ba mga kudoks, before ako naging doktor, nag-work ako bilang isang nursery support worker. So talagang kung hindi ka lang mapili dito, talagang mabubuhay ka. Talagang makakaipon ka naman talaga dito. At basta ano ka lang, hindi ka mapili at saka hard working ka lang sa trabaho, talagang kakayanin naman. So ano po ba yung usual ano nyo? Ilang days in a week ba yung work nyo at saka ilang hours po yung work nyo sa bilang Gusto mo isang talaga carer magkasama po? sa vlog? Sorry pumapasok po ako ng 4 days a week, equivalent to 48 hours. Hindi po kami pwedeng lumagpas sa 60 hours. Bawal na bawal po yun dito. Mostly panggabi po ako. Nagpapaumaga ako parang twice a month lang. By choice mo ba yun? Dahil mas malaki yung sahuran po ng night shift? Nung dumating po ako dito, yun yung doon ako nilagay sa night shift. Nag-enjoy naman ako, pero nitong mga nakaraang months, I realized na nagiging stagnant ako. Parang yung knowledge ko ay pero parang wala akong masyado natututunan kasi gabi na tulog na sila pag dumarating ako. Patulog na sila. Then tulog sila the whole time. Okay. So, paano yung communication mo? Tama. Tapos nag-day shift ako, nakikita ko yung mga kasabayan ko, ang gagaling na nila makapag-communicate. Alam na agad nila yung routine. Kung ano yung mga yung paano, pinaka-importante kasi sa bilang healthcare worker, yung paano kami pag-communicate sa family. Okay. Diba isa yun? Nag-update ba kayo sa family kung kamusta yung status nila? Hindi naman, pag bumibisita sila, so syempre kailangan may interaction, di ba? Okay. So parang hinahand over mo yung ano nangyayari sa... Hindi naman, parang kumustahin lang nila, ganun. Okay. Tapos sa night shift, hindi niyo masyado nagagawa po yan. kasi wala nang 8 p.m. po kasi ang pasok ko, 8 p.m. to 8 a.m. So wala nang bisita yung ganung oras. Okay. So, I'm planning na baka kumuha na mas day shift na shift para naman ma-expand yung knowledge ko. No po. Pero komportable kasi ako sa gabi. Meron pa ba kayong parang mga continuous education po? Like, pinapadala po ba kayo for parang mga training, kung paano pa maging effective na carer? Ganun po ba? I heard sa NHS very open sila sa mga trainings. Pero pag sa private, kasi nasa private nursing home po kasi ako, limited unless kung naka 3 years ka na, mayroon silang ina-offer na training. Okay. Pero syempre ako, gustong-gusto ko yun. Ayoko kasi na focus ako kung anong ginagawa ko, naboboard ako ng ganun. Mas gusto ko yung continuous yung learning ko para naman, 'di ba? Hindi yun lang yung alam mo. Hindi laging sumusunod ka lang. Tama po. Wala yun sa personality ko eh. So, ayun, ang tinawag, actually, kinausap ko yung manager ko, baka pwede akong kasi kailangan kong mag-aral, kaya lang, kailangan pa ng manager approve. So, para maging ano po? Yung kukuha ka ng NVQ ang tawag nila para maging ka, yung parang medyo tumaas yung mo, Okay. yung rank mo. Kasi ako ngayon healthcare assistant, so baka pwede maging senior carer na ako, mga ganun. Kung sa NHS, napaka-open nila sa ganyan. Para nga po. Mga nasa NHS dyan. Sabi ng manager ko, papayagan naman niya ako, mga kabilabs, pero, mga kodoks, kaya lang, may bayad kasi yun. So sabi niya, baka gusto mo antayin yung 3 years mo kasi pag naka 3 years ka na, libre na daw yun. Sagot ng company. Okay.
So, magti 3 years na ako sa April. So, baka antayin ko na lang. Okay. Medyo ano din kasi mataas. 800. So kung, di ba 3 years na po kayo dito, so if ever po na maging, ano na kayo dito, permanent na or maging citizen na po, plan niyo po bang mag-pursue pa rin ng career or open ba kayong mag-work sa ibang, ano po, area po? Very open ako kahit. Very open akong kahit anong Ang galing. kahit. Kasi, dali akong manawa kasi. Ayoko nang, yun lang yung ginagawa ko lagi. Very open ako. And, nasabi ko ito sa vlog ko na baka someday, pagka after na ng citizenship or ng ILR, ng permanent residency, magtatry din ako ng ibang field. Kasi, hindi naman sa minamalit ko ang pagiging caregiver. Pero, Mahirap maging caregiver. ang hirap, oo naman. Parang nakikita ko yung sarili ko na more on sa digital ako. Oh. Kasi di ba bilang content creator ako. So, we'll see. God willing, kung ano yung plano niya sa akin. Pero very open ako sa ibang opportunities. Nice. Ayoko nang 50 years old, 60 years old na ako, naglilinis pa rin ako ng di ba? O baka part-time na lang po. Oo. Pwede naman part-time. Oo, baka. Mahaba na kasi yung vlog namin at saka napakalamig na at saka yung waiter dito medyo madali na yung pagligpit ng mga pinggan namin. Nag-yellow na ka. Oo. Nag-yellow na yung soup. At saka sa background namin tignan mo may mga tao na sa background namin pero kaya tatapusin na namin. So, before namin tapusin itong vlog namin ni Miss Emily mga Kudoks, gusto ko lang tanongin si Miss Emily, ano ba yung advice mo sa gustong maging carer dito sa UK? At if ever carer ka na dito sa UK, paano ka ba magtatagal sa work? Ano ba yung mga dapat mong strategy or technique para magtagal sa work dito sa UK? Napakagandang question. Okay, unang-una po, yung sa question niya na anong may advice ko sa mga nagpaplano maging caregiver. Marami pa kasi nagtatanong sa akin about that. For the meantime, kasi bawal pa, pinagbawal or close muna Freeze yung... hiring pa, no? Oo. Pero I believe na mag-o-open uli yan. Kasi Hopefully. napaka-in-demand kasi ng caregiving dito, caregiver dito sa United Kingdom. Kasi ayaw naman nila ng ganitong trabaho. Kahit saan ka pumunta, may na Bihira ng lang. foreign worker. So, while waiting for the opening of caregiving sponsor, kumuha muna kayo ng experience kasi napaka malaking factor na may experience kayo. Dun talaga sila tumitingin sa Kaya sa Pilipinas experience. po na experience, pwede po? Oo, yung sa oo. home na carer? Oo, kahit ano yan, basta meron ka proof na may experience ka. Okay. Yung certification kailangan po ba? Like mga test the certification? Oo, mga oo, ganun? kailangan din yun. Oo. Okay. Kailangan din yun. So, while waiting na mag-open, praying lang kayo, mag-pray lang po kayo. Sana mag-open. Na kapag nag-open uli, ready na kayo. Ano po yung advice niyo sa mga care na nandito na sa Sorry. UK na, for sure kasi marami nanonood dito na may mga naghihirap, meron naman na Nag-a-adjust. happy naman sila sa job nila. Ano po yung advice niyo? Pinaka-advice ko siguro, mahirap kasi yung trabaho natin kasi bilang carer kasi ikaw yung directly na nagpo-provide ng kailangan ng matanda. Siyempre, ikaw yung nagbibigay ng personal care. So, minsan wala sila sa mood, masisigawan ka. So, siguro naging ko lang, way lang para ma-adapt mo yung ganitong trabaho is ginagawa mo yung work mo, hindi para kumita ka, pero dahil gusto mong i-please si Lord. Kasi, lagi mong iisipin na kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo, ano din yan sa Panginoon eh. Yan May yung gusto ni Lord. makakita Agree po man, ako. may makakita man sa'yo o wala, gawin mo yon dahil Hindi para sa ibang tao? gina-glorify mo si Lord. And magkaroon sana tayo ng personal relationship sa Panginoon. Kasi madali lang ang lahat. Basta may relasyon ka sa Panginoon. Napakahirap kasi na yung trabaho ka ng trabaho,
Napakalaking burden. Makikita mo, stress ka na kung pinapatulan mo na yung matanda. And lagi kong iniisip na kapag ang mga alaga natin ay pinatulan mo, or may mga tantrum sila, inilalagay ko yung sarili ko sa kanila. Sila kasi nasa kwarto lang. Minsan naghahanap lang sila ng attention. Kaya nila ginagawa yung ganun. Kasi attention ng family, attention ng bakit nasa kwarto lang sila, nakaupo. So kapag mainit na yung ulo nila, minsan kasi hindi mo talaga maiwasan yung ganun, lagi nakasigaw, ganyan, galit. Isip ko na lang kalagay, kung ako yung nasa kalagayan niya. Hindi rin madali, di ba? Oo. Baka ganun din yung gawin ko. So, bilang ikaw yung napoprovide ng quality care, excellent care, di ba? Di ba yun yung natin, bilang carer. So, huwag na lang natin patulan. Totoo. Pagka pinatulan mo yan, ibig sabihin there's something wrong. Baka hindi na sa'yo, para sa'yo yung job mo. Or baka stress ka na, baka kailangan mo ng Break. magpahinga, or True. unang-una, bago ko ipag-pray yung alaga ko, pinag-pray ko muna yung sarili ko na bigyan niya ako ng mahabang pasensya. Totoo. Kasi kung wala akong mahabang pasensya, talaga sasagutin ko na siya. Pero mga Pilipino, mahaba yung pasensya po, Oo. di ba? Marami ba Pilipino sa home niyo po? 4 kami. Okay. Pero lahat kami okay naman. Maganda. At least Hindi maganda kami yung relationship. nagsisilipan. Okay. Maganda yung relationship namin. Sana ganyan din yung mga condition niya sa mga care home niyo. Kasi marami akong naririnig na mga may mga hidwaan Oo. within kapwa Filipinos. So, Pagka mahirap. hindi mo maiiwasan yung ganun, siguro ang lagi kong pinagpipray sa Panginoon, sana, minsan kasi kailangan mo rin pag-pray mo rin yung sarili mo kung paano mo i-handle yung ganung. Minsan kasi mga mahihirap na tao, mahihirap yung personality, or nahihirapan ka sa ganung personality. Minsan may tinuturo sa'yo si Lord. Baka kailangan mong bumalik sa akin, lumapit sa akin, ganyan. Kasi so far, okay naman sa work ko eh. Hindi ko naman nakikita na dinidisrespect ako. Nice. Kasi, At saka masaya ka naman po. oo, Kasi Emily, na nakakapag-serve ka, nakaka-fulfill naman yung mo. napaka-importante kasi. Oo, hindi lang tayo work ng work. Kasi kung pera lang yung motivation mo, talagang masi-stress out ka. Oo. Dapat talaga may passion ka somehow sa work mo para hindi ka ma-burn out. So mga Kudoks, sundan niyo po si Miss Emily sa mga vlog niya. So nasa Facebook po kayo, TikTok, YouTube, at Sa IG. IG ba? Okay. Pero more on kahit sa YouTube na lang. Sa YouTube na lang. Oo. So, ilalagay ko po Doon ako sa description ng video na to ang mga social media ni Miss Emily. Follow niyo po siya kasi marami kayong matututunan. Kahit hindi kayo mag-UK, mag-abroad kayo, marami kayong mga life lessons na makukuha sa mga vlog niya at saka sa family niya. Maraming salamat mga Kudoks. Thank you so much po. God bless you all. Grabe, Nice. freezing cold.